Sa buwan ng Nobyembre, mga kapuso, ay binibigyang pansin ng Department of Health ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Pero ano nga ba ang sakit na ito na karaniwan daw nakukuha sa maruming hangin at paninigarilyo? Kaugnay niyan, kasama natin ang isang pulmonologist na si Dr. Audison Estabilio mula sa Region 1 Medical Center. Welcome to Mornings with Jamie Regional TV, Doc Audison. Thank you for inviting me for this para po makapagbigay ng information regarding COPD. Okay, unang-una, ano po ang tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease o COPD in layman's term? Ang COPD o chronic obstructive pulmonary disease, ito ay usually naririnig natin tinatawag po siyang emphysema. Okay. Ito po ang sakit na nakukuha karaniwan ng mga naninigarilyo po, number one, at yung mga na-expose sa mga naninigarilyo. Pero pwede rin po itong makuha sa mga pagsunog ng kahoy o yung mga dahon po, na pwede pong maging dahilan ng pagsikip ng daanan ng hangin para po ito ay magkaroon, at ang pasyente ay magkaroon po ng tinatawag nating COPD or emphysema. Kung minsan pa nga, yung mga second-hand smoker, sila pa yung mas malala. Opo sir, kasi po mas direct po kasi yung paglanghap po nila nung buga ng hangin na nanggagaling po sa mga sigarilyo po. Kasi yung first hand, binubuga eh. Opo. Okay. Doc, nabanggit natin na ang common cause ng COPD ay paninigarilyo, yung nabanggit ko kanina, air pollution. Bakit at paano ito magiiwasan, lalo't na sa hangin ang cause nito? Unang-una po, kailangan po talaga nating ipalaganap yung pong danger o yung pong masamang maidudulot ng paninigarilyo para po maiwasan po at hindi po ma-expose yung ating mga kasamahan o mga tao sa epekto po ng paninigarilyo. Pwede rin po tayong mag-mask na ginagawa po natin para po mas maiwasan po na malanghap po natin yung masamang dulot ng hangin ng paninigarilyo at ng mga pagsusunog ng kahoy po. Doc, kasama rin ba yung vaping sa cause ng COPD? Opo. Dati po, ang akala po natin yung vaping siya na po ang ating sagot o solusyon sa paninigarilyo. At saka ang daming kabataan ngayon na gumagamit ng vape. Opo. Nung una po, yan din po ang aming akala na pwede na pong ito'y pangpalit sa mga naninigarilyo. Pero po napag-aralan din namin eventually, mali po rin po pala dahil po yung vaping po ay nagkakaroon din po ng epekto sa baga po natin na pwede pa rin pong mag-cause ng tinatawag nating COPD. Okay. At pwede rin po siyang mas maging malala pa at mas makasira sa baga. Kaya nung napag-aralan Anong reason, Doc? Kasi po mayroon din pong mga chemicals din siya na tulad din po na nakukuha po natin sa usual na sigarilyo po na dati pong tinitake ng mga umaasa po na dun sa paninigarilyo po. Okay, so based sa pag-aaral ng mga health expert, ano yung naidudulot nito sa kalusugan? Itong mga sakit na to o dahil sa paninigarilyo, number one, sa baga po natin, ito po ay pwedeng mag-cause po ng matinding sakit po. Ayun nga po, pwede ka pong umasa na po sa oxygen dahil po pasisikipin po niya yung daanan ng hangin sa baga, kaya po tinawag na obstructive. Okay. Kasi po para po yung kung tambutso po ng sasakyan, habang tumatagal, umiitim po yung sa loob po niya. Okay. So kapag ikaw po ay dire-diretso pong naninigarilyo, ganun din po yung mangyayari po sa loob ng airway natin o yung daanan po ng hangin. Mangingitim. Mangingitim din po yun. At dahil po sa pangingitim na yun, dulat ng mga chemicals, kasi usually po pag nanigarilyo ka, mga at least thousands of chemicals po yung nalalanghap mo sa katawan. So bukod po sa COPD na siya po ay top 7 sa mga nagkukos ng pagkamatay ng tao sa Pilipinas, pwede ka rin pong magkaroon ng lung cancer. Pwede rin pong lumala yung high blood nyo po. Okay. Doc, sino ba ang mga at risk sa COPD? Of course, yung nabanggit mo, may mga asthma, allergic rhinitis. Opo. Ang COPD actually, lahat naman po pwedeng maapektuhan kapag ikaw po ay na-expose sa mga naninigarilyo or ikaw ay naninigarilyo.
Pero ito po usually na lumalabas po ang effect nito sa mga tao kapag ikaw po ay nag-start ng 40 years old and above. Usually yan po yung population na apektado. Siguro, Doc, mensahe na lang sa ating mga kapuso, sa mga nanonood ngayong umaga. Okay Paano po. makaiwas sa COPD? Opo, dahil nga po ngayong buwan po, sineselebrate po natin ang World COPD Month. Pinapaalala po namin na ang paninigarilyo po ay wala pong magandang maidudulot po sa ating katawan. So, kung meron man, mas madami po yung masama kaysa mabuti. So, pinapaalala po namin na iwasan po yung paninigarilyo at kapag po kayo po ay na-expose naman na po sa paninigarilyo or kayo na po ay naninigarilyo at gusto nyo pong tumigil or iwasan, may mga makakatulong po dyan. Tulad po mga doctors po natin, pwede po kayong kumonsulta para po magabayan po kayo paano po matumigil. Kasi po, naniniwala po ako na kaya pong tumigil sa paninigarilyo. Mahirap lang po. Kailangan lang po natin pong disiplina at tinatawag po nating willpower. Doc Alderson, maraming salamat po. Thank you din po. Salamat po sa mga impormasyon. Thank you po. Okay. Nakapanayan po natin mga kapuso ang isang pulmonologist mula Region 1 Medical Center, si Dr. Alderson Estabilio. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.